Hello mga ka-farming. August 28 ngayon ng umaga. At bagamat tuloy-tuloy pa rin ang harvesting ng rambutan, ay unti-unti na rin tayong naglilinis sapagkat napakabilis tumubo ang mga damo dahil tag-ulan nga ngayon. Kaya ito, may mga rambutan pa pero pahulihin na. Kaya nagmamawer tayo ngayon. Ito na naman si ka-farming Ray ninyo na nagsasabi ng magandang umaga. At nandito tayo ngayon sa Tapiro Farm habang may pinipitas pang mga rambutan ay naglilinis na rin. Ito mamawer. Kasi usually September, October ang harvesting ng rambutan at lansones, pero napaaga ngayon. August pa lang ay nagumpisa na ng harvest. Pero may mga pahulihin pang mga rambutan. Gaya nga yan, mga hilaw pa, pero yung iba talagang overripe na. Ayan. At itong mga lansones natin ay na-harvest na rin, pero kung gusto mong kumain ay may mga natitira pa. Gaya yan, pang manimot sabi nga. So ito, nakapagkarga na tayo ng first trip ng ating kabayo ng isang karga ng rambutan. Ngayon ay isang karga pa ng kabayo ngayon. Kasalukuyan nilang pinipitas. So ganito mga ka-farming, ito yung bakid kung tawagin na kinakarga sa ginalagyan ng rambutan, o kaya kung anong pangarga, saging man yan o nyug, tapos sinasakay sa kabayo. So yan, una kinakawit mo na yung mga rambutan, naglalaglagan ng ganyan, tapos iipunin nila mga ka-farming. Ayan, ganyan ang pag-harvest ng rambutan. Pero kung mapapansin ninyo, ito may mga hilaw pa mga ka-farming. So kahit mga September ay may makakain pa. October siguro yung iba. Ayan mga ka-farming, pulang pula ang rambutan. So hindi rin biro-biro ang pag-harvest kasi kailangan marunong kang umakyat. Ayan. Tapos iipunin na nga dyan sa bakid. Pag napuno yan, isasabit yan sa kabayo sa magkabilang tagiliran. Tapos papatungan pa ng isang sako, tig-isang sako. So ito mga ka-farming, ganyan ang rambutan. Yung iba mataas, yung iba naman ay naabot mo lang. Saganang sagana mamunga ang rambutan mga ka-farming. Brad, may mga sumabit na. Yan. Parang mga bulaklak. Napaka sarap tingnan. So dito na tayo sa Tapiro Farm. Sa part na ito, dating kalamansian ito, pero dahil matatanda na yung kalamansi, so nangamatay na, tinamnang ko na ng nyug mga ka-farming. At ngayon ay nakikinabangan na
yung mga nyug. Tapos ito mga tordan ito. Bagong tanim ko lang mga ito. At sa side na yon, mga lakkatan yung mga tinanim ko doon. Ayun mga kaparming. Makikita ninyo, sagana tayo sa nyug. Ayun nga, hindi ko pa magawang simutin yung mga nyug na yan. Nagkakandalaglagan lang yan kasi medyo kulang tayo ng panahon para asikasuhin lahat dahil nagbisi tayo ngayon dahil tigprutas. Kaya tingnan nyo mga kaparming, mga magulang na yung mga nyug, ready ng sungkitin at panggata. So sa ngayon wala pa akong panahon para kunin sila, kaya pag may nalaglag ay sinisimot ko na lang. Magugulang na talaga. Kaibigan. At habang namimitas ng rambutan, naka-standby ang 1 horsepower na siyang transportasyon dito sa farm. Yan. Kain-kain lang siya pero mamaya magtatrabaho na siya pag napuno na yung mga lalagyan ng rambutan. So, ganyan mga farming. Makikita niya yung mga rambutan lahat yan. At doon sa kabilang sapa ay mas marami tayong mga rambutan doon, saka mga lansones. So ito naman yung ilang hive ng ating mga bees na pinagkukunan natin ng mga honey, at at the same time ay silang nagpo-pollinate sa mga prutas natin para gumanda yung kanilang mga pagbubunga. Gaya yan, may dalang hita rito o dalandan o orange kung ano man ang tawag nyo dyan. Ay, punong-puno rin ng bunga ngayon. Hindi pa nga lang nahihinog, pero siguro bago magkatapusan ng September ay pakikinabangan na yung mga dalandan na yan. At ito minsan tinutulugan pagka nagpapahinga. Bahay din ito ng paglalagyan din ito ng mga bees. Naka-ready na pagka pinag-separate natin yung mga yan, mga box na yan. So, mapapansin ninyo, ayan, mga punong-puno sila ng bees. Ang tawagin ay lukot. Ito yung stingless bee. Ayan mga ka-farming. Ayan mga lan. Sa bahaging ito naman ay mga lansones lahat yan. Ayan yung tinatawag na lungkong o makabagong variety ng mga lansones. Nakita nyo yung vlog, na unang vlog ko nung may mga bunga pa, ay talaga namang siksik na siksik sila kung mamunga mga ka-farming. Pero ito ay na-harvest na natin, kaya may mga natitira mga pangkain gaya nyo, ganyan mga ka-farming. Hilaw yan noon nung nag-harvest kami, pero ngayon ay ready to eat na siya. Ayan, ganyan mga ka-farming pagka mamunga ang lansones. Yan, may mga natira-tira pa na pwedeng kainin. Yan mga farming. At dito ang likod ng kubo natin, yan,
may bakod naman yan kasi may mga free range chicken ako dyan na nakakulong. Isang pinagkukunan natin ng mga itlog na may ulam natin pagka wala tayong maulam. Ito naman ay napakalaking puno ng kamyas at sa ngayon ay kasalukuyan ng namumunga. Napakarami yan pagka namunga. So may mga pahulihin tayong lansones mga kaparmer, kaya ayan, malapit na rin silang mahinog. Ayan, namunga. Nakikita nyo medyo ito yung original na lansones. Yan yung 20 years bago mamunga, pero napakasarap na. Yan mga kapatid. Yan medyo mamunga. Yan. Walang pinagkaiba sa ubas na kumpul-kumpul. Siksik liglig kung tawagin. Yan. Mga kapatid. Ito. Kasalukuyan tayong nagpapamawer ngayon. Para pagka hinarvest natin ng mga lansones dito ay malinis. Kung malalaglag man yung ilang piraso ay madadampot natin. Ayan ang isang puno na yan. Uli rin na bunga. Kaya mga gardo pa. Siguro mga 2 weeks ay pwede na ang mga yan. Nakakatawa mga kapamilya dahil hindi basta-basta inantay yung mga puno na yan. Taon ang inantay. At kahit napakataas yan mga kapamilya ay kuha yan ng mga namimitas na action ko yan. Walang masasayang yan. Bawat butil ng bunga ay kinukuha. So ayan, farming. Nabawasan natin ang mga damo. Ito naman yung imbakan natin ng ating mga nyog. Ayan. Ayan, dahil mura ang nyog ngayon, mura ang per kilo, kaya tinatambak na natin sila dyan. At ito, may mga gabi rin dito mga kaparming para mapagkunan ng maulam. Tingnan rin mamunga mga yan mga kaparming, masipag din mamunga mga yan. At ito ay mga blueberries. Ito naman yung pampakain sa mga hayop, yung medya agwa kung tawagin. Ito yung poso natin dahil busy nga, hindi natin nalilinis. Ayan, ito mga raspberry, kaibigan. So sa loob dito nandun yung mga chicken ko. Tinaas ko lang yung camera, hindi ko alam kung makikita yung mga manok o dahil mainit ngayon ay nakatago sila sa mga lilim. Ayan, mga kapamilya, nagtaga rin, nagtiga ako kanina ng 2 buhik ng saging para mapahinog naman at may laga, manirienda. Ayan. Mga kaibigan, mga rambutan. Pero rambutan yan. Mga bayabas ko sa lang tumutubo sa bakuran. Ayan, yung mga sinisimot kong nyog na kusa na lang nalalaglag mga kaparmer. Ito naman yung ating kubo siyempre. Minsan dito tayo natutulog. Bukas pa pala ng ventilador. Patayin ko lang. Okay.
sayang ang kuryente. Yan mga farming, medyo magulo siyempre, kita nyo naman, at mag-isa tayo rito. Minsan dito rin tayo natutulog. Yan yung kwarto ko, yan ako natutulog. Yan, mga farming. At napakasarap mamuhay sa farm mga ka-farming. Wala kang gutom dito. Medyo madalang nga lang magkapera pero payapa ang buhay. So, kung dediretso tayo rito mga ka-farming ay papunta naman sa kabilang sapa na bahagi rin ng Papiro Farm. Okay, itong mga rambutan dito na harvestan na namin mga ito, pero napakarami pa ring bunga ang makikita nyo. Kahit siguro 50 kilos ay kung kukunin mo lahat ito ay makakakuha ka pa. Ayan, hanggang baba yan ang rambutan nyo. Okay mga ka-farming, nabababa lang, kayang abutin. Gusto mong kumain, pipitas ka lang at mapupudpud ng gutom mo. So mas malawak yung bahagi ng farm sa kabila, kaya lang kailangan mo pang tumawid sa sapa. At sa ngayon ay kawayan pa lang yung tawiran dahil wala pa tayong budget para patulayan yan, pero kasama sa plano yan mga ka-farmers. So mas malawak ang bahagi sa kabilang sapa na yan, at nandyan din yung alagaan natin ng mga hayop gaya ng mga kambing, baka, yan sila sa kabila. So pag makikita nyo ito, puro puno ng lansones ito mga ka-farming, at napitasan na rin pero marami pa rin natitira na pwedeng pakinabangan. Ngayon dami pang bunga at hinog na rin, pwede nang kunin. Nakikita nyo yung mga nandun, may mga tubo rin tayo doon, mga ginagawang sugar cane, pero konti lang, pangkain lang. Kung gusto mong maglinis ng ngipin mo pwede kang kumain ng tubo o sugar cane. Hindi na tayo pupunta sa kabila, balik na lang tayo. Pakita ko naman yung alagaan ko ng mga gansa. So everywhere ay may rambutan. Ganito lang ang buhay sa farm mga ka-farming. Hindi mo naman kailangan magpakamatay sa pagod. Kumusta kayo dyan? Ayos ba kayo dyan? Okay. Ito yung long table. Kung may kainan, nililinis lang yan mga ka-farming. Dahil big prutas na yung pakalat-kalat lang ang mga lansones at rambutan. Yan mga ka-farming. Marami pang mga bunga. Rambutan.
pula na. Hindi na kayang i-harvest mga ka-farming. At ito, mababa lang. So, hindi pa masyadong mahinog. At ito naman yung kulungan natin ng mga gansa. Siyempre, mga libangan natin dito mga ka-farming. Pagka hindi tigprutas, wala tayong malibangan. Ayan. So, kung nagugutom ka, wala kang pambili ng ulam, pumatay ka lang ng isa sa kanila. At ito yung bagong gawa na kulungan ng mga 3 range chicken ko. At dahil pagka nakapagpapisa ako ay kinakain ng mga uwak ang mga sisi, kaya gumawa ako ng ganito para pag may nagpisa dyan muna sila sa loob hanggang lumaki sila. Kaya ganyan mga ka-farming. So ito ay may net yan sa taas para hindi makalabas ang manok. Ayan, yung brooding area. Ito naman yung gagawin kong paitlogan sa kanila. Lalagyan ng mga dayami yun. Diyan sila iitlog. Yan mga ka-farming. Yung mga damo na yan, pag nilipat ko yung mga manok dito, ay linis yan. Malilinis yan. Kagaya niyan. Madamo ito dati, pero nililinis ng mga gansa at mga bibi. At may mga mababarinyog. Kung nauuhaw ka, pwede mo pagkunan ng sabaw. So sa ngayon ay nasa stage tayo ng paglilinis dahil halos patapos na ang harvesting ng mga lansones at rambutan. After 1 week siguro ay malinis na lahat yung mga kalat na yan. Okay, mga ka-farming. So hanggang dito na lang mga ka-farming. Ito ulit si Ka-Farmer Ray na nagsasabi magandang araw sa atin lahat. Mag-ingat tayo araw-araw sa ating buhay. Bye!